Ngayong magpapasko, pinag-iingat ng isang grupo ang mga mamimili sa pag-shopping online. Naglipa na raw kasi ang mga nagbebenta ng mga produkto pero iba naman ang dinideliver. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Oktubre pa lang, namili na ng costume si Cristina Rufino na gagamitin nila ng kanyang mga katrabaho sa kanilang Christmas presentation. Binili niya ang nakitang purple polo online. Pero laking gulat niya nang dumating ito. Ibang-iba kasi ang itsura nito sa picture ng damit na nakita niya online. Sa halip na polo, blusa ang dumating. Nag-order muna ako ng dalawa. So, tinesting ko. Nung dineliver niya, goods, okay naman yung dalawa. Nag-reorder ako ng the rest ng dancers. Iba na yung binigay. Siyempre, nagalit ako kasi talagang literal na nanlolo ko. Hindi na rin niya ito naibalik sa seller na nakabase sa China dahil pahirapan ang proseso. Kung isusoli namin yon, I have to do kung ano yung instructions nila. No? So hassle on my part pa rin yon. Tapos kailangan daw hindi nasira yung receipt. Babala ng Philippine Retailers Association, lalo ngayong magpapasko, mag-ingat sa mga ganitong seller. Hindi lahat pagkakatiwalaan. There are many complaints on the online marketplaces. One, there's a lot of deception in the way they advertise the products. Para iwas abala sa pamimili ngayong Pasko, baka raw mas mainam na sa mga mall o pisikal na tindahan na lang mamili para makita talaga ng personal ang produkto bago ito bilhin. Hindi naman daw basta-basta mayaalis ang pamimili online dahil mas madali ito. Pero sabi ng Philippine E-Commerce Association, mababawasan ang insidente ng panloloko ng mga seller. Ngayong inuobliga na sila magparehistro sa BIR at DTI. Pero kailangan din daw maghigpit ang mga seller sa return and refund policy dahil naaabuso raw ito. Madalas daw ay hindi na bumabalik sa seller ang produkto na nai-refund na. At kung bumalik man daw, nagamit na at hindi na maibebenta. Kung mamimili man daw online, suriin mabuti ang seller, magbasa ng reviews at siguraduhin hindi peke ang mga ito. Maiiwasan din daw ang expectation versus reality fail kung sa live selling bibili dahil may kita rito ang mismong produkto. Ngayong holiday season, siguradong marami ang mamimili at magbebenta. Hindi naman daw may iwasan ng mga problema, kaya payo ng mga otoridad sa publiko, mapa-buyer man o seller, maging maingat sa mga transaksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.